Yung tuloy-tuloy lang yung pagmamaneho ng jeep, hindi man lang tinigil at sinetel at inayos muna yung problema bago niya tinuloy yung biyahe. Eh, kaya lang, masisisi mo ba si Manong? Eh, siyempre, sabi ni Manong, kailangan kong kumita eh. May kailangan akong bubunuin pang boundary bago ko kayo asikasuhin. Ay, nako. Eric Galang, magandang umaga sa iyo. Nagsimula na raw yung hatid sundo niya, hatid to school. Ganon din si Gagawad Marlon Nason. Pero si Attorney Greg Pua Jr., board member po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Uy, na-promote na si Attorney Greg, Executive Director ito eh. Board member na ngayon ng LTFRB. Magandang umaga sa inyo, Attorney Greg. Magandang umaga po, Sir Alvin, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Ay, congratulations muna, Attorney Greg. Hindi man lang kita na message at na-congratulate. Board member ka na pala. Opo, Sir Alvin, appoint po tayo last December po. Talagang, December pa, di noon nagkita tayo, board member ka na. Opo, nung nagkita po tayo sa LTFRB, board member. Akala, hindi ka naman, napaka-humble naman ito, hindi mo lang nagbagit na ba? Akala ko naman, executive director ka pa lang noon. So, sino kasama niyong isang board? Di tatlo, kompleto na kayo? Kompleto na po, si Engineer Isagani Victorio po, ang ating pong isang kasamahan sa board. Very good, very good. Congratulations sa inyo, Attorney Greg. Ngayon, kaya kami po napatawag dahil dito sa show cause order laban po sa Green and Smart Mobility Philippines. Di ba nakikita nyo po ito, yung kulay blue-green na electric vehicle po? Ang dami nito, naglipa na eh. Lahat po ba ng operasyon ng Green and Smart Mobility Philippines ay pinatitigil muna ninyo sa ngayon? Hindi po lahat, Sir Alvin, kasi po ang atin naman pong rule, alam niyo, katulad po nung sa ibang denomination, kapag po may disgrasya, kapag po may showcause kami, ang sinususpindi lang po ay yung pong yung mga kasama sa franchise. Marami po kasing franchise ang Green GSM. Hindi lang po iisa na lahat covered ng kanilang units. Marami pong, I think, more than 10 franchises po yung kanilang na-issue ng LTFRB. Ay buti po, Attorney Greg, nilinaw ninyo. Kasi sa pagkakabasa ko dun sa news item, akala ko yung buong operasyon nung Green and Smart Mobility. So isa lang ang suspindido. Hindi ko lang po sure kung ilan yung kasamahan sa franchise, Sir Alvin. Pero definitely it's not all po. Pero yung mga kasamahan po, yung kasama ng unit involved na ginamit po doon sa prank, iyon po yung atin po munang sinuspinde. So ibig mo sabihin, kung saang franchise sa kasali, lahat ng miyembro ng franchise na yon kasali sa suspension. Opo. Kaya lang hindi mo alam ikamo ko ilang units yun. Hindi pa po. Alamin po. Ite-text kita, Sir Alvin. Sige. Anong basihan ng suspension? Ano po? Ano bang iinis ng LTFRB dito? Prank nga lang naman. Kumbaga, biro lang. Hindi naman totoo. Nagbibiroan lang po sila. Opo, unang-una po ang responsibilidad po ng atin po mga operators ay to provide safety, comfort, and convenience po sa atin pong publiko. Doon po sa prank, tapos ibinidyo pa po. Para pong nililigan, ninonormalize natin yung mga ganon. Tama. Paano po kung hindi po ganon ang naging resulta ng ating pong prank? Paano kung may sakit sa puso po yung ating prank? Paano kung hindi naman po may ibang nangyari? Hindi po natupad yung plano nila sa prank po nila. Tsaka iba po yung pinapakita, natatakot ngayon po yung magbibigay takot pa ulit ito sa ating po mga pasahero. Tama. Dahil mismong ating mga public utility vehicles na taxi ang ginagamit po sa mga prank na ito. Tulad na po, nung sinasabi ko po lagi sa inyo, Sir Alvin, marami naman pong paraan para naman po magkaroon ng vlog, pero wag naman po natin gamitin po yung ating mga public utility vehicles. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng maling impresyon. Lalo pa nga't ang topic niya ay hold-upan. Hindi ho ba? Opo. Parang kunwari hinold up. Yung pala may surprise birthday party para dun sa driver. Hindi maganda, no? It's a joke. Pero parang it leaves a bad taste in the mouth. Ika nga, attorney. Tama po, Sir Alvin. Tsaka alam naman natin po ngayon, yung pong ating technology ngayon, grabe na po. Ikakat lang po yan, tatanggalin yung porte na prank ka, lalabas ngayon, may hinold up na sa totoong buhay, wala naman po.
Opo, opo. So ano ang panawagan po ninyo? Ang sabi ko naman kanina, baka ikako maapektuhan ang mga pasahero. After all, isa din po sa pinapangalagaan ng LTFRB ay yung kapakanan ng mga pasahero. Sa palagay po ba ninyo ay hindi magkakaroon ng kakulangan sa pwedeng masakyan ng ating mga pasahero with this show cause order and cease and desist or suspension? Maaari pong makaapekto, Sir Alvin, kaya nga po ireresolbihin po natin agad itong itong kaso to at itong showcause po natin para ma-resolve po agad at maibalik agad po. Yung pong kasi apektado rin po yung ibang driver ng Green GSM. Syempre hindi po sila makakabiyahe sa mga araw na suspendido. Opo, opo. At ano ang mensahe natin sa lahat? Alam mo, ang dami kasi ngayong mga content creator. Saan katerba po yan? Ano po kung ano-ano na lang ang maisip? Ano po ang mensahe ng LTFRB, lalo po sa mga driver o driver ng public utility vehicles na gagawa din po ng kung ano-anong content, Attorney Greg? Opo. Opo, sa atin pong mga drivers or operators ng public utility, hindi naman po namin pinagbabawal ang paggawa ng content. Sana lang po isaalang-alang po natin yung number one na obligasyon po natin mga operators ay mag-provide po ng safety, convenience, at comfort ng ating pong mga pasahero. Sila po yung ating pong unang pinagsisilbihan. Pero hindi naman po ibig sabihin ay kayo po ay hindi namin sinasaalang-alang ang inyong mga kalagayan po. Marami naman po sigurong ibang paraan para po maggumawa ng vlog. Wag lang po nating gawin na nakikita na nagmamaneho po tayo tapos nagba-vlog tayo, delikado din po ito. Yung pong gagamitin natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin, pagkakakitaan natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin ay sana po itigil lang po natin. Maiba ako, Attorney Greg, yung fina-follow up ko rin sa iyo from time to time. Ano po? I understand, may number ka ba ng electric vehicle? Sumirit daw yung bentahan ng electric vehicle nitong nagkaroon ng krisis sa langis? Wala, nung nasa LTO pa to tayo, Sir Alvin, talaga pong sumisirit na po. As I told you before, before I left LTO, nasa 150% po last year yung increase ng sales. Oo. As to public utility vehicles naman po, medyo dumadami rin Dumadami, po di ba? dumadami rin po Oo. ang mga electric. Hindi lang po dito, ito po, Green GSM, siya po yung pinakamalaki na electric. Pero bukod po dyan, meron pa po sa ibang denomination may gumagamit din po ng Jeep, UV Express. May, Pero may electric na rin na Jeep at UV Express na may prangkisa na? Meron, Jeep po, meron. UV Express po, I think on process pa lang po yung kanilang Wow. franchise. So, mas madali bang kumuha ng prangkisa kapag mas malinis yung mga electric na yan? Pati tricycle ata, may electric vehicle. Although ang tricycle naman, sa local government unit naman ito, hindi to sa LTFRB, hindi ba, Attorney Greg? Opo, ito po Sir Alvin, ito rin yung pinag-uusapan natin lagi na e-trike na E-trike. Oh. na kung nasaan-saan po sila dito sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pero mas madali ba, kumaga hinihasten ba ng LTFRB ang pagbibigay ng prangkisa kapag ang unit mo ay electric? Opo, bukod po doon sa pinabilis na po natin yung dating proseso po, mas mabilis po ang ating pagproseso pag electric. Yun naman po yung mga non-fiscal incentives po na ibinibigay po ng LTFRB sa atin pong mga nag-shift to electric vehicles. Po, nakita ko si Kaobet, ba may malaking cheque, mukhang nakautang si Kaobet yung grupo niya para sa pag-finance ng mga electric vehicle Yung mga jeep po ito. Opo, sa DTI po, I think sa DTI po ito, Sir Alvin, dahil may programa po ang DTI na yung mga mag-shift po ng from diesel to electric, meron pong, I think mas mababa po yung interest at mas mahaba po yung term na ipinapautang po ng DTI. Po, so darating po yung panahon na yung jeep natin na traditional ay ma-phase out at magiging electric na. Maaari po. Kasi under EVIDA naman po, meron pong responsibilidad na ating pong mga operators, yung kanilang mga fleet po ay 5%. Dapat po gawin po nilang electric. So inaaral po natin to, Sir Alvin. Naging malaking
maging malaking lesson po yung nangyari nitong huling oil crisis na bigla-bigla na lang sumirit na napakataas po yung presyo ng gasolina. So inaaral po natin paano po natin matutulungan yung ating mga operators mag-shift po sa electric vehicles. Opo. Kasi ang dami na rin pong nagbebenta ng electric vehicles. Tama, ang presyo siguro magkano na ba ngayon yung electric vehicle at yung sa DTI naman kahit saan gawa pwede nilang bilhin, made in China man yan o kung saan man lugar, pwede. Tama po. Regardless naman po, wala naman pong sinasabi doon kung anong sasakyan po. Okay. Attorney Greg, thank you po. Give our regards to the members of the LTFRB. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Alvin. Mabuhay po kayo at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po. Si Attorney Greg Pua Jr. po yan, isa sa mga miyembro ng board member po ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ay, teka muna, magpa-flash report ako. DZMM